Bakit nga ba kumpiyansa si Coach Tim Cone kay Justin Brownlee sa paparating na Commissioner's Cup? Kai Sotto, mas pinili ang maliit na chance na makapasok sa NBA kaysa maglaro sa Gilas Pilipinas. Kabi-kabilang issue ang lumabas sa ating national team nitong mga nakaraan dahil bukod kay Quentin Melora Brown, meron ding issue kay Kai Sotto nitong mga nakaraan na yung sinasabing dahilan kung bakit hindi makapaglalaro si Kai Sotto sa ating national team na Gilas Pilipinas ay dahil nagre-recover pa ito. Pero nabash nga yung Koshigaya Alpas dahil okay na si Kai Sotto at maganda na ang ipinapakitang performance sa kanilang kupunan. Kaya marami ang nagtataka kung bakit pinipigilan ng Koshigaya Alpas si Kai Sotto na makapaglaro sa Gilas. Pero ayon sa source ng Inquirer.net ay hindi nga raw pinipigilan ng Japan team si Kai Sotto na maglaro sa Gilas Pilipinas. Sa katunayan, gaya ni QMB, binigyan na rin ng clearance ng Koshigaya Alpas si Kai Sotto para maglaro sa ating national team. At eto pa nga, tinawagan ng Koshigaya Alpas ang Samahang Basketball ng Pilipinas para linisin yung kanilang pangalan dahil hindi daw nila pinipigilan si Kai na maglaro sa Gilas. Tinawagan rin ng Koshigaya Alpas ang handler ni Kai Sotto para alamin kung sino yung nagsabi sa SBP na hindi pinapayagan si Kai na maglaro sa national team. At ang lumalabas nga mga chong ay yung handler ni Kai Sotto na East-West yung pinakapumipigil kay Kai Sotto na maglaro sa Gilas Pilipinas. At ang rason nga nila ay target daw nila na makakuha ng short-term NBA contract si Kai Sotto, kaya pine-preserve raw nila ang nasabing big man at gusto nilang hindi maglaro si Kai sa ating national team. Ayon nga dyan mga chong, malinaw na ang dahilan kung bakit hindi maglalaro si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas dahil mas pinili ng kanyang handler na i-preserve si Kai Sotto dahil ine-expect nila na mayroong darating na short-term contract from NBA. Para sa akin mga chong, magandang balita yan para kay Kai Sotto dahil matutupad na yung kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Pero pwede naman siyang maglaro sa Gilas Pilipinas habang inaantay yung short-term contract na yan. Kailangan nga ng Gilas Pilipinas yung presensya ni Kai Sotto dahil hindi basta-basta yung kanilang makakaharap na New Zealand at Australia. At least isang panalo nga lang yung kailangan ng Gilas sa dalawang laro na yan para mas mapataas yung kanilang tsansa na mag-qualify sa FIBA World Cup. Pero dahil nga mas pinili ng kampo ni Kai Sotto na wag itong paglaruin sa ating national team, ay alanganin ngayon ang Gilas Pilipinas. Para sa akin mga chong, pwede naman sana si Kai Sotto na maglaro sa ating national team. Sa katunayan, mas mapapansin pa nga siya ng mga NBA teams kung maglalaro siya sa Gilas Pilipinas. Dahil international game nga yan at dyan rin mapapatunayan ni Kai Sotto na NBA ready na siya dahil Australia yung isa sa makakalaban ng Gilas Pilipinas. Pero ano man yung gawin natin, wala tayong magagawa. Mas pinili ng kampo ni Kai Sotto na iabandona ang Gilas ngayong second window dahil meron silang ine-expect na short-term contract. Sana lang talaga ay merong dumating at makapasok si Kai Sotto sa NBA dahil kung hindi yan mangyayari ay paniguradong katakot-takot na pangbabash ang matatanggap ni Kai Sotto dahil sa maling desisyon na ginawa ng kanyang handler. Samantala, bakit nga ba kumpiyansa si Coach Tim Cone kay Justin Brownlee sa paparating na Commissioner's Cup? Si Justin Brownlee nga mga chong, ang pinakamaliit na import next conference. Nang dahil yan, tinanggal na ng PBA ang height restrictions para sa mga imports. Pero kahit higante yung mga paparating, ay kumpiyansa si Coach Tim kay Justin Brownlee
Dahil ayon mismo kay Coach Tim sa kanyang naging latest interview, ay ang tanging makakatalo nga lang daw kay Justin Brownlee ay yung kanyang kasing height, which is si Randy Hollis Jefferson. At ngayon daw, nawala si RHJ at walang ka-height si Justin Brownlee, ay nakikita nga yung advantage ni Coach Tim Cone na po pwedeng gamitin ni Brownlee. Mabilis nga daw si JB at subok na. Kaya naman, hindi nga raw pumasok sa isip ni Coach Tim na palitan si Justin Brownlee. Ang tanging makakatalo lang daw kay Brownlee ay si RHJ. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi na yan ni Coach Tim patungkol kay Brownlee? Ano rin yung masasabi nyo na mas pinili ni Kai Sotto ang wala pang kasiguraduhan na short-term contract sa NBA kaysa maglaro sa Gilas? I-comment mo lang dyan sa ibaba.